Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Papasikat na ang araw nang ihatid ako ni Carlo sa bahay ni Jenny. Hindi na rin kami nagtagal doon sa boulevard at nang magliwanag ay nag-aya na akong umuwi. Kahit papaano ay naliwanagan ako sa sinabi niya. May punto iyon. Totoong matatapos din ang lahat ng problema ko at hindi sa lahat ng pagkakataon ay magiging lugmok ako. Kailangan ko lang talagang maging malakas para harapin ang lahat ng ito. Sa tabi na lang Carlo, mahinang ani ko sa kanya. Namamalat ang boses ko. Ang sakit din ng lalamunan ko. Bukod pa doon, ay parang luluwa na ang mata ko. Dala siguro ito ng pag-iyak ko buong magdamag. Inihinto ni Carlo ang motor niya sa tapat mismo ng bahay ni Jenny. Saktong pagkababa ko ay siya namang paglabas si Jenny sa bahay nila. Magkakrus ang magkabilang braso nito sa tapat ng dibdib niya at hindi maipintang itsura. Masama ang tinging ipinukol ni Jenny kay Carlo. Maraming salamat sa pagsama sa akin, Carlo. Kahit papaano, gumaan ang dibdib ko. Ani ko, nang ibalik ko sa kanya ang paningin ko. Namumula ang mga mata nito, halatang hindi pa natutulog. Hinubad ko ang helmet at inabot sa kanya. Tumango naman ito sa akin. Walang anuman, Isabela. Magsabi ka lang sa akin kung may kailangan ka. Sasamahan kita. Tipid akong ngumiti dito. Ay, yung jacket mo pala. Hinubad ko iyon sa katawan ko at hanggang ngayon ay suot-suot ko pa rin. Akmang aabutin ko sana iyon sa kanya, ngunit umiling siya. Diyan na muna yan, Isabela. Sa'yo na muna. Pagtutol niya. Gumalaw ang kanang kamay niya at bahagyang ginulo ang buhok ko. Napatango naman ako. Sige, lalabhan ko na muna ito bago isauli sa'yo. Maraming salamat, Carlo. Muli ako nagpakawala ng isang matipid na ngiti. Nag-iwas ako ng tingin kay Carlo dahil sa mariing pagtitig nito sa akin. Sige, Isabela, mauna na ako. Anito, makaraan ng ilang segundong katahimikang na mayari sa pagitan naming dalawa. Teka, mag-agahan ka na muna sa loob. Ipagtitimpla kita ng kape. Pag-alo ko, masyadong nakakahiya at sinamahan niya ako magdamag. Hindi na rin ito nakapasok sa resto bar kagabi. Masyado kong naabala si Carlo dahil sa pag-iyak ko. Nagpakawala ito ng isang matamis na ngiti. Muli nitong ginulo ang buhok ko. Bahagya din itong dumukwang sa akin. Maraming salamat sa offer mo, Isabela. Pero wag na lang. Mauna na ako. Diyan naman ako kina Mami tutuloy. At isa pa, kailangan ko na talagang umalis. At mukhang kakainin ako ng buhay ng kaibigan mo. Malokong anito. Mahina pa itong natawa nang sumulyap ito kay Jenny. Kaya naman ay lumingon din ako doon at tama nga ang sinasabi ni Carlo. Ang sama ng tingin sa kanya ni Jenny. Nakataas pa ang kanang kilay nito. Hanggang ngayon ba ay galit pa rin si Jenny dahil sa naudlot niyang panaginip nang tumawag si Carlo sa kanya nung maaga noon? Nailing ako. Pasensya ka na kay Jenny, Carlo. Nakakahiya sa kanya. Baka kung anong isipin niya. Muli ay mahinang natawa si Carlo. Mahina din itong ginulo ang buhok ko. Wala iyon, Isabela. Ayos lang. Nakakatuwa nga. Halos lahat ng babae sa universidad ay nagkakandara pa sa akin. Pero yung kaibigan mo kakaiba. Naihiling na anito. Magbabaka ng paghanga ang kanyang hitsura. Tumango naman ako. Salamat, Carlo. O siya. Sumulyap ito sa rilong nasa kanyang palapulusuhan. Mauuna na ako. Baka hindi ko maabutan si Mami. Tahan na ha. Kapag naiyak ka ulit, gawin mo munang panyo yung jacket ko. Ngumiti lang ako bilang tugon sa kanya. Hindi malinaw sa akin kung bakit ginagawa niya ang bagay na ito. Dahil kung tutuusin, ay hindi naman talaga kami magkaibigan dalawa. Pero nagpapasalamat ako kay Carlo sa pagkumport niya sa akin. Sa pangalawang pagkakataon, ay napagaan niya ang loob ko. Ingat ka. Sambit ko habang in-start pa nito ang makina ng motorsiklo niya. Tumango naman ito sa akin bago sinuot ang helmet sa ulo niya.
Matapos noon ay pinasibad na niya iyon. Nang hindi ko na matanaw si Carlo ay saka ko lamang napagdesisyonang pumasok sa loob ng bahay ni Jenny. Nasa may pintuan pa rin si Jenny at nag-aabang sa akin. Pagkalapit ko nga sa kanya ay binati ko ito. "Magandang umaga, Jenny." Ani ko at tipid pa akong umiti dito. "Hindi ka nakauwi kaninang alas 12? Nag-overtime ka?" Tanong nito. Wala namang pagdududa sa boses niya. Napabuntong hininga ako at saka umiling. "Hindi, Jenny. Kasama ko si Carlo buong magdamag." Sagot ko sa kanya at saka nag-iwas ng tingin. Alam ko naman na hindi ako iisipan ng kung ano ni Jenny dahil sa may kasama akong lalaki buong gabi. Kilala ko ang kaibigan ko. Hindi ako nito huhusgahan. "Bakit?" Puno ng pagtataka ang boses na tanong niya sa akin. Muli ay nagpakawala ako ng hangin sa dibdib ko. Ibinalik ko ang tingin sa kanya. "Natanggal ako sa trabaho ko kagabi. Kinumport ako ni Carlo." Mahinang tugon ko. Masakit pa rin sa akin ang mawala ng trabaho, lalo na at umaasa din ako doon. Mabigat pa rin ang dibdib ko hanggang ngayon. Pero tila yata ay naubos na buong magdamag ang luha ko at wala nang mailabas sa mga mata ko. "Ano?" Ramdam ko ang pagkagulat sa boses ni Jenny. "Pero bakit daw?" Aniya pa at saka dinaluhan ako. Inabot niya ang kamay ko. "Parati kasi akong wala. Hindi ko nagagampanan ang trabaho ko. Deserve ko naman, Jenny." Hindi sa nagpapaawa ako kay Jenny. Totoo naman kasi iyon. May punto si Madam sa lahat ng sinabi niya. Negosyo ang resto bar. Punuin lagi ng tao at hindi doon pwede ang empleyadong mas madalas pa ang pagliban kaysa pagpasok. Kinonsider niya nga lang ako bilang estudyante sa oras ng pagpasok ko, ngunit parati naman akong wala. Tanggap ko naman ang nangyari sa akin. Masyado lang biglaan at hindi ako handa. Sumabay pa ang iba kong problema. "Sorry, Isabella." Dinaluhan ako ng yakap ni Jenny. Tumango naman ako. "Okay lang. Maghahanap na lang ulit ako ng bagong mapapasukan." Kumalas ako sa kanya at tipid ng umiti. "Hindi pa man, pero hihingi na ako ng pasensya sa inyo, Jenny. Magiging pabigat muna ako sa pamilya nyo habang wala pa akong trabaho." Napag-isipan ko na rin ito kanina pa. Hindi na muna ako tutuloy sa paghahanap ng mauupahan ko dahil paniguradong mahihirapan ako. Kailangan ko ng pera. Mag-iipon na muna ako, lalo na at hindi ko naman pwedeng galawin ang ibabayad sa akin ni Nathan. Alam ko na ang kapal ng mukha ko dahil inisip kong umalis sa kanila. Pero ngayon na wala na akong trabaho, sila na ulit ang tatakbuhan ko. "Ano ka ba naman, Isabella? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi ka pabigat sa amin. Ayos na nandito ka sa poder namin." "Maraming salamat talaga, Jenny. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala kayo ng pamilya mo." "Oo nga at wala akong naririnig na hindi maganda sa kanila. Sobrang nahihiya na ako sa kanila. Isa pa ako sa alalahanin nila." "Walang anuman, Isabella. Nandito lang kami palagi. Pero maiba ako. Anong plano mo na ngayon yan?" Napabuntong hininga ako. "Maghahanap ulit ako ng mapapasukan trabaho. Hindi pwedeng wala akong gawin. Siguro, pagkagaling ko mamaya sa universidad, ay maghahanap kaagad ako. Hindi pwedeng masayang ang bawat araw ko at mas lalong hindi pwedeng umasa na lang ako sa kanila." Tumango si Jenny. "Sige, Isabella. Pero payo ko lang sa'yo ay magpahinga ka na muna kahit ilang araw lang. Lalo na at sigurado akong wala ka pang tulog. Kailangan mo iyon, baka bigla ka na namang mawala ng malay niyan." Nag-aalalang tugon niya sa akin. "Sige, Jenny, pero baka naman pwedeng after lunch na lang tayo pumunta ng universidad. Magpapahinga na lang ako ngayong umaga at matutulog kahit ilang oras lang at baka wala rin ako maintindihan sa sasabihin sa akin ng dean. At bukod pa doon ay ayaw ko na muna ng sunod-sunod na bad news. Baka hindi ko na kayanin." Tumango si Jenny sa akin. "Pwede naman siguro. Hindi naman nakalagay sa sulat kung anong oras ka dapat pumunta. Basta ngayong araw lang ito." Ngumiti ako dito. "Mag-almusal ka na pala, Isabella, at matapos nun ay magpahinga ka na. Pasensya ka na at hinarang muna kita. Nag-aalala kasi ako sa'yo at iniisip ko baka hindi ka na naman umuwi.
Iyon pala, kasama mo si Carlo na iyon. Umirap ito matapos banggitin ang pangalan ni Carlo. Pasensya ka na Jenny kung pinag-alala kita. Pero maiba ako, galit ka pa rin ba kay Carlo hanggang ngayon? Dahil doon sa naudlot mong panaginip? Kung tutuusin kasi ay napakababaw lamang ng dahilan na iyon para magtanim siya ng sama ng loob sa kanyang kapwa. Muling napairap si Jenny. Hindi naman, naiinis lang ako sa pagmumukha niya. Ewan ko ba, siguro ay oo nga dahil doon. Magulong tugon niya sa akin. Nailing na lang ako. Hindi ko alam kung kulang ba ako sa tulog o sadyang hindi ko lang maintindihan ang sinasabi niya. Patawarin mo na yung tao. Mabait naman si Carlo. Ani ko naman. Kawawa naman kasi at wala namang ginagawa at ang init-init ng ulo ni Jenny sa kanya. Mabuti at mukhang wala lang din kay Carlo iyon. Muli ako nakakuha ng pag-irap sa kanya. Mag-almusal ka na nga doon. Imbes isaan nito at saka ako iginiya papasok ng bahay. Maliligo na rin ako. Agad na rin naman akong tumalima sa kanya. Sige Jenny. Naabutan ko namang nanonood ng balita si Aling Susana at Manong Ed sa sala. Lumapit ako sa kanila at nagmano. Magandang umaga ho, ani ko. Kadarating mo lang Isabela, mag-almusal ka na, may mainit na pandesal sa mesa. Bati ni Manong Ed sa akin. Magtimpla ka na rin ng kape, may mainit na kape sa termos. Ani naman ni Aling Susana. Tipid naman akong ngumiti. Sige ho, salamat. Ani ko at saka dumiretso ng kusina. Nagpakawala ako ng buntong hininga pagkarating ko doon at saka napangiti na mapait. Bigla kong namiss si tatay. Nakakamiss iyong ganitong eksena tuwing umaga sa hapagkainan. Isabela, aalis na ako ha. Tawagan mo na lang ako mamaya kapag nasa universidad ka na. Sasamahan kita sa Dean. May bakante naman akong oras mamayang hapon. Wika ni Jenny habang kinukuha ang gamit na dadali niya pagpasok. Nakabihis na itong uniforme at handa nang umalis. Isinukbit nito ang bag sa balikat niya. Tumango ako. Sige Jenny, mag-iingat ka sa pagpasok mo. Salamat Isabela. Nasabihan ko na pala si nanay na mamayang hapon pa ang alis mo at magpapahinga ka na lang ngayong umaga. Gigisingin ka na lang niya mamayang tanghali kapag manananghalian na. Anito pa at inihakbang na ang mga paa patungo sa pintuan. Lumabas na doon si Jenny at nakadungaw na lamang sa akin. Mauna na ako. Okay sige, maraming salamat ulit Jenny. Ani ko at hindi ko na alam ang sasabihin ko. Masyado nila akong inaasikaso at nakakahiya na rin iyon. Nakakahiya din naman tumanggi at ayoko magmukhang nag-iinarte pa sa harapan nila. Nailing naman ito. Tama na ang pasasalamat Isabela, ano ka ba? Kotang-kota ka na. Sige bye, aalis na ako. Hindi na hinintay ni Jenny ang magiging tugon ko at isinarado na nito ang pintuan. Pumwesto na rin naman ako ng higa. Papikit na sana ako ng mga mata ko at handa na akong matulog. Nang maramdaman kong nag-vibrate ang cellphone sa ilalim ng unan ko. Dahil sa inaakala kong si Tanya iyon, ay agad ko iyong kinuha. Ngunit agad na nagsalubong ang magkabila kong kilay nang mabasa ang pangalan at mensahe ni Nathan doon. You didn't fucking abide one of my rule. Be ready for your punishment, Isabela. Imbes sa kabahan sa mensahe niyang iyon, ay mas lalo pang nagsalubong ang magkabila kong kilay. Anong ibig niyang sabihin? Hindi ko maintindihan ang sinasabing iyon ni Nathan. Hindi rin naman ako natatakot sa punishment na sinasabi niya dahil alam ko sa sarili ko na wala akong nilabag ni isa sa patakaran niya sa kontrata. Kahapon lang din ang huli naming pagkikita, kaya imposible ang sinasabi niya. Nailing din ako dahil sa kasamang mura sa mensahe nito. Kung sa personal lamang iyon ay paniguradong napakulutong noon. Napaismid ako. Imbes na intindihin ng text message niyang iyon, ay pinatay ko ang cellphone at ibinalik sa ilalim ng unan ko. Wala akong panahong mag-reply sa kanya. Ayokong makipagtalo. Ipinikit ko na lamang ang mga mata ko at hinayaang dalawin ng antok. Ang totoong plano ko sana ay iidlip lamang ako at gigising makaraan ng 1 oras. Sapat na rin namang pahinga iyon para sa akin. Ngunit masyado atang napasarap ang tulog ko
at naramdaman ko na lamang ang mahinang pagtapik ni Aling Susana sa balikat ko at ginigising ako. Isabela, bangon ka na riyan. Pasado 12:00 na, tutungo ka pa ng universidad, hindi ba? Nang marinig ko ang boses na iyon ni Aling Susana, ay agad kong ibinuka ang talukap ng mga mata ko. Bumangon ako at sumulyap sa orasan. Napailing ako nang makitang malapit ng mag-alauna. Pasensya na ho, Aling Susana. Tinanghali na ako masyado ng gising. Nakakahiya at hindi ko naman ito sariling bahay at wala na akong naitulong sa gawain sa kusina. Gumising ako nakahanda na ang pagkain sa mesa. Abay, ayos lang iyon, Isabela. Naiintindihan ko at wala ka pang tulog. Mauna na ako sa hapag ha. Sumunod ka na rin kaagad para makakain ka na at ikaw ay may lakad pa. Nailing ako sa sarili ko pagkalabas ni Aling Susana. Napabuntong hininga pa ako. Masyado nang nakakahiya sa kanila. Napakadami ko ng utang sa kanila. Kailangan ko nang bumawi. Bagamat nakakaramdam ng hiya, ay kaagad na akong sumunod sa hapag. Lalo na at masamang pinaghihintay ang pagkain. Naabutan kong nakahanda na ang pagkain. May kanin na rin sa pinggan ko. Pumesto ka na ng upo, Isabela. Tayong dalawa na muna ngayon ang kakain at wala si Ed. At alam mo namang si Jenny ay sa universidad na rin kumakain, hindi ba? Tumango ako saka naupo sa tapat ni Aling Susana. Maraming salamat ho. Napakadami na ng utang ko sa inyo. Umiling naman si Aling Susana. Naku, wala iyon. Huwag mo nang isipin yun, Isabela. Ikaw talagang bata ka. Ilang beses ko bang kailangang sabihin iyon? Malumanay ang boses na tugon ni Aling Susana. Pero maiba ako. Gusto mo bang samahan kita sa universidad? Umiling naman ako. Hindi na ho. Kaya ko na po. Maraming salamat, Aling Susana. Tumango naman ito. O siya, ikaw ang bahala. Basta mag-iingat ka mamaya. Kung ano man ang maging resulta ng pakikipag-usap mo, ay isipin mong nandito kami para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Ngumiti lamang ako kay Aling Susana at hindi na ako umimik pa. Tahimik lamang kaming kumain sa hapag at pagkatapos noon ay nagpresenta na akong magligpit at maghugas ng pinagkainan namin kahit ayaw ni Aling Susana. Matapos noon ay agad na akong kumuha ng susuotin ko sa kwarto ni Jenny at agad na nagtungo sa banyo upang maligo. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at binilisan ko na rin ang pagkilos ko. Susubukan ko na rin kasing maghanap ng trabaho pagkagaling ko sa universidad. Matapos ko makapag-ayos ng sarili ko ay inasikaso ko na rin ang mga biodatang ipapasa ko mamaya sa pag-a-applyan ko. Bago ako lumabas ng kwarto, ay nagsuot na rin muna ako ng mask at sombrero para makaiwas na rin sa mga estudyanteng makakasalubong ko mamaya. Nag-aalinlangan pa rin ako at natatakot sa sasabihin nila tungkol sa akin kahit ilang araw na ang nakalipas mula nang huli akong pumasok. Lumabas na ako ng kwarto ni Jenny. Naabutan kong nasa sala si Aling Susana at nanonood ng telebisyon. Aalis ka na, Isabela? Tumango ako. Oo, Aling Susana. Baka ho pala, gabihin ako mamaya. May lalakarin ho kasi ako. Ani ko naman, hindi ko na kasi binanggit pa dito na natanggal ako sa trabaho at baka mag-alala pa ito. Ayoko namang mangyari iyon. Baka makadagdag pa sa isipin nila. Mag-iingat ka ha, Isabela. Mag-text ka sa akin o kaya kay Jenny. Matapos ko magpaalam ay lumabas na ako ng bahay nila. Nag-abang ako ng jeep. Mabuti na lang din at agad akong nakasakay. Bukod sa napakalakas na kalabog ng dibdib ko, ay pinagpapawisan din ako ng malamig pagkarating ko sa tapat ng universidad. Nag-aalinlangan pa akong pumasok at pakiramdam ko ay nakatuon sa akin ang paningin ng mga estudyante. Nailing ako at pilit iyong isinawalang bahala. Hinanap ko ang cellphone sa bag ko at hinanap ang numero ni Jenny sa contacts ko. Total naman ay naisave ko na yon kanina. Nang makita ko ang number nito ay kaagad ko iyon tinawagan. Nakakailang ring pa lang nang sagutin niya iyon. Isabela, nasaan ka na? Maingay sa kabila linya, ngunit mas nangibabaw ang boses ni Jenny. Tumikim ako. Jenny, nandito ako sa labas ng universidad. Kinakabahan ako. Hindi ko mapigilang sabihin sa kanya ang totoo.
Natatakot din kasi ako at pakiramdam ko ay natrauma ako sa huling nangyari sa akin dito. Sunduin kita dyan. Teka lang. Brent, may iwan ko nga muna ito sa'yo. May pupuntahan lang ako saglit. Dinig kong aniya sa kabilang linya. Busy ka ata, Jenny. Ako na lang ang pupunta dyan. Tutol ko sa kanya. Nakakahiya at baka naaabala ko pa siya. Ano ka ba, Isabela? Naku, activity lang to. Patapos na ako. Hintayin mo ako dyan. Mabuti na nga lang at kagrupo ko si Brent. Paghalakhak pa ni Jenny. Tinutukoy pa nito ang isa sa matalino na blackmates namin. Nailing na lang ako dahil bago pa man ako makapagsalita ay binaban ako ng tawag ni Jenny. Ilang saglit pa nga ay nakikita ko na itong kumakaway sa akin. Ano, Isabela? Tara na? Anito sa akin at naghahabol pa ng kanyang hininga. Iginaya niya ako papasok ng universidad. Hinarang pa kami ng gwardya at sinita ako dahil hindi raw ako naka-uniforme. Sinabi ko naman ang pakay ko, kaya agad din naman kaming pinapasok. Napairap pa si Jenny dahil doon. Tumakbo ka ba papunta dito? Ani ko nang naglalakad kami patungo sa building ng business ad. Inayos ko pa ang sombrero at mask na suot ko. Oo, gusto ko lang mag-exercise. Anito, kaya napailing ako. Hindi rin naman ako nagsalita at habang papalapit kami ng papalapit sa opisina ng dean ay palakas din ng palakas ang pagkalabog ng dibdib ko. Jenny, sino yung kasama mo? Nakamas pa? Paniguradong chicks yan. Maganda ang mata sexy pa. Dinig kong saan ng isang blackmate namin nang dumaan kami sa lobby. Agad naman akong napayuko at mas inayos ang sombrero ko. Bigla akong nangamba at makarinig ulit ako ng mapanghusgang salita mula sa kanila. Ulol, manahimik ka nga, babaero ka masyado. Wika ni Jenny at hinigit ako at binilisan namin ang paglalakad. Nang tuluyang makarating sa tapat ng dean's office, ay hinarap ako ni Jenny. Hinawakan nito ang magkabila kong kamay at pinisil iyon. Huwag kang mag-isip ng kung ano ha, Isabela. Isipin mo na lang na kung sakali man na hindi maging maganda ang result na makikipag-usap mo kay Dean, ay hindi pa nagtatapos ang buhay mo sa scholarship. Napakadami pang oportunidad sa labas, hindi lang dito. Pagpapalakas ng loob sa akin ni Jenny. Ngumiti naman ako dito. Niyakap ko pa ito. Maraming salamat, Jenny. Walang anuman yun. Tinapik niya ako sa balikat ko. Marahan niya akong itinulak sa harapan ng pinto ng opisina. Sige na, Isabela, maghihintay ako dito. Nakausap ko naman si Dean kaninang umaga at sinabi kong after lunch ka pupunta, kaya inaasahan ka niya sa loob. Nginitian ako ni Jenny at umakto pang ikinuyom ang kanyang kamao. Fighting lang, Isabela. Napabuga naman ako ng hangin at dahan-dahang kumatok sa pintuan. Ipinihit ko ang seradora ng pintuan at sumilip sa loob. Nang makita ko ni Dean, ay kaagad naman ako nitong pinapasok. Ngumiti ito sa akin, dahilan upang kahit papaano ay mabawasan ang malakas sa kalabog sa dibdib ko. Please have a seat, Isabela. Hintay lang muna natin ang pagdating ni Mr. Fuentes bago tayo magsimula sa pag-uusap. Nangunot naman ang noo ko. Pupunta ho si Mayor dito? Gulat na tanong ko. Oo nga, at kay Mayor ang scholarship program na iyon ng universidad. Ngunit kailangan bang pati ang may mataas na posisyon dito sa Cordova ay kausapin ako? Ganun ba talaga iyon? Nakita ko naman ang pag-iling ni Dean. The mayor's too busy to go here, Miss Isabela. Ang anak niyang lalaki ang papunta dito at may personal siyang pakay sa'yo. Aniya pa. Nangunot naman ang noo ko sa sinabi niyang iyon. Akmang ibubuka ko sana ang labi ko upang magsalita nang biglang may makarinig kami ng pagkatok sa pintuan. At ilang segundo lang din ay bumukas na iyon at pumasok ang tinutukoy niya. Seems like you're already discussing without me. Am I that late? Seryoso ang baritonong boses na anito. Napatayo naman ako nang makita siya. Adrian, nakangiting bati ko sa dati kong manliligaw.